Bakit nga ba tinututulan ng simbahan ang mga batas na isinusulong katulad ng mga divorce bill, SOGI bill, yung mga same-sex marriage, yung ewan ko kung meron pang abortion, ano ba yung pro-abortion, something like that. Bakit nga ba tinututulan ito ng mga simbahan? Simbahan Katoliko ha, Simbahan Katoliko, we're talking about Catholic Church, ang simbahan ni tinatag ng Panginoong Hesus. Okay? Una sa lahat, alam naman natin na ito ay mga immoral na gawain. Katulad na lang ng divorce. 'Di ba? 'Di ba nga sabi sa Bible, ang pinagsama ng Panginoon ay huwag paghiwalayin. 'Di ba? And then, yung about sa same-sex marriage naman, kahit balibalik ta rin natin ang mundo, hindi magiging tamang gawain yan. Una pa lang, di ba, si Eva at Adan, babae at lalaki. Ang pag-aasawa ay para lang sa lalaki at babae. Hindi pwedeng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasi nga, di ba, yung tawag dito, yung procreation ba, dapat magparami tayo dito sa mundo. Yun ang gusto ng Panginoon. And kaya nga, di ba, bawal din yung abortion. Yung iba nga gusto din katulad sa Amerika, naging pro-abortion. Ngayon, tingnan nyo ang nangyayari sa kanila. 'Di ba? Kaya nga tinututulan din ng simbahan yung about doon sa, kung maalala nyo, about doon sa contraception. 'Di ba nga? Itinututulan niya ng simbahan, pero naging batas ng tao. Kaya ang nangyayari ngayon, puro na lang contraception. Pero alam nyo ba na grave sin ang gumamit ng contraception, dahil yan ay pagpipigil sa buhay sana na makre-create natin dito sa mundo. Labag yan sa batas ng Panginoon. Kasi nga gusto ng Panginoon na magparami tayo dito sa mundo. Ngayon, kung ayaw mong magparami, kasi mahirap ang buhay, ganyan. Meron naman tayong tinatawag na NFP, yung Natural Family Planning na sinasabi nila. Ganun. At least hindi ka magkakasala sa batas ng Panginoon, 'di ba? And yung marriage naman, yung about sa divorce, kasi kasi 'di ba, kapag kinasal ka sa simbahan Katoliko, sa Simbahang Katoliko, yung kasal mo, hindi lang siya basta-basta na kontrata. Isa siyang naging, covenant ba? Yung parang, kasama nyo na yung binasbasan kayo ng Panginoon sa pagsasama ninyong mag-asawa. Ganun. Nagsumpaan kayo sa harap ng Panginoon. Binasbasan kayo ng Panginoon. So, yung pagsasama ninyo as mag-asawa, tawag dito, nag-i-stay yun. Yung marriage nyo sa Diyos sa Panginoon. Nag-i-stay yun hanggang mamatay ang isa sa inyo. Kung naghiwalay kayo, nag-asawa ng lalaki, nag-asawa din yung babae, yung marriage ninyong dalawa pa rin ang valid sa Panginoon. Gets nyo? Kasi magkaiba ang batas ng tao at sa batas ng Panginoon. Ganito na lang guys. Ang batas ng tao, pwede natin yan takasan. Tingnan nyo nga yung mga korap na natatakasan nilang batas ng tao, di ba? Pero hindi natin kayang takasan ang batas ng Panginoon. Kaya wag niyong ipagpilitan, wag nating ipagpilitan, maski ako, wag nating ipagpilitan yung gusto natin, yung gusto ng laman natin, yung tawag dito, sige na lang, gusto kasi ng katawan natin, sige na lang, push lang ng push, may may contraception naman, sige lang, push lang ng push, you know what I mean? And then, yung pag-aasawa naman, sige lang, pwede namang mag-divorce. 'Di ba? Pwede namang mag-divorce. Sige lang magpakasal lang ulit, ganun, yung parang hiwalay, kasal. Ganun na lang palagi. Ganun yung nangyayari sa Amerika, 'di ba? Ganun yung nangyayari hanggang ngayon. And then, yun nga, yung mga bagay-bagay na nakukumit natin na ganyan, hindi natin yan matatakasan. Pagdating ng panahon na mamamatay tayo, yun yung pagkakataon na huhukuman tayo ng Panginoon.
Yun, yung itatanong sa'yo ng Panginoon, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa habang nabubuhay ka? 'Di ba? At the end of the day, lahat, sabi ko nga, ang batas ng tao at batas ng Panginoon ay magkaiba. Kahit pa illegalize ng batas ng tao ang abortion, ang SOGI bill na yan, ang same-sex marriage na yan, or ano ba yun, divorce na yan, kahit illegalize ng batas ng tao yan, hindi yan magiging tama sa batas ng Panginoon. Hindi, kaya nating takasan ang batas ng tao, pero hindi natin matatakasan ang batas ng Panginoon. Darating at darating tayo sa oras ng paghuhukom. Alalahanin natin. Dalawa lang. Alalahanin natin kung saan ang gusto natin puntahan, ang impyerno o ang langit.